Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah doon sa panghuling bahagi ng tinatalakay natin, Babu Qawlillahi Ta'ala, Chapter 31 ng Kitabut Tauhid. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Meron daw mga tao na tumuturing sa iba pa, kumukuha sa iba pa, liban kay Allah, at tinuturing nila ito ng mga andad, mga karibal ni Allah, na ang mga ito ay minamahal nila katulad ng pagmamahal nila kay Allah. At napapaloob dito sa usapin na ito, alhamdulillah, yung pagmamahal alang-alang kay Allah, pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre pagmamahal kay Allah napapaloob din dito. At ngayong panghuling bahagi, insyaallah, yung mga kaparaanan, mahiya lasbabul jalibah li mahabbatillahi li ibadihi li abdihi wa mahabbatil abdi li rabbihi. Ano-ano ang mga magdudulot na mamahalin ni Allah ang kanyang alipin at mamahalin ng alipin si Allah. So ang tao na ninais niya na mahalin siya ni Allah, marapat na una niyang mahalin si Allah. Hindi maari na aasahan ng tao na mamahalin siya ni Allah nang hindi niya minamahal si Allah. Marapat na ang tao ay magdulot muna na ang kanyang sarili ay maging karapat-dapat sa pagmamahal ni Allah. Kaya dito merong 10 na tinukoy, alhamdulillah, ang mga scholar. Unang-una, qiraatul Quran bitadabburi wat tafahumi lima anihi wa ma urida bihi. Siyempre, pagkatapos ng imanul wajib, yung lagi ko nang nababanggit ngayon ang imanul wajib, matapos na ikaw ay maging Muslim at mananampalataya sa mga basic na pinananampalatayanan sa Islam at gumagawa sa mga basic na mga gawain sa Islam, marapat ka na gumawa ng 10 ito upang mahalin mo si Allah at mamahalin ka rin niya, insyaallah. Una, ang pagbabasa ng Quran na mayroong pagmumuni-muni, pagninilay-nilay sa mga kahulugan nito. At pag-unawa sa mga ito, lalong-lalo na sa kung ano bang aral na nilalayon ni Allah mula sa mga aya na ito. Na siyempre, ang pagbasa na ito na makukuha natin ang mga aral mula rito, kasama na rito ang pagbasa sa mga tafsir ng aya sa Quran. Hindi pwedeng yung tao, siya lang mag-isang magbibigay ng kahulugan ng mga aya sa Quran, dahil tayo inuunawa natin ang mga aya sa Quran, ang mga hadith, ayon sa pag-unawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Na sino man ang magbabasa ng Quran, inshallah, nang mayroong pagmumuni-muni, tadabbur, tafahum, pag-unawa sa mga kahulugan nito, at sa pag-unawa sa mga hikmah, mga wisdom sa likod ng mga aya, mamahalin niya si Allah, insyaallah, at siya naman ay magiging kamahal-mahal din kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagbasa sa Quran, ito ay pagbasa siyempre ng Arabic mismo na Quran at pagbasa sa mga kahulugan nito, insyaallah, para sa sino man na hindi nakakaunawa ng wikang ito o hindi nakakaalam ng tafsir ng mga ito, maaari niya itong idagdag pa sa kanyang pagbasa, inshallah. Dahil ang Quran, hindi lang ito basta-bastang binabasa. Ito ay binabasa ng merong layunin, ng merong intensyon, ng pagpapalapit kay Allah. Dahil ang nagbabasa ng Quran ay magagantimpalaan, inshallah, sa lahat ng kanyang mga binabasa na letra mula rito. At syempre, kung isa sa buhay naman niya ang kanyang nabasa at kukuha siya ng aral, ay madaragdagan pa ang kanyang gantimpala, insyaallah. Sa qiraatul Quran bit tadabburi, sa maraming mga aya sa Quran na nababanggit ang mga salitang ito, tadabbur, tafakkur, tawassum, at iba't iba pang mga salita na nagbibigay diin na ang tao na nagbabasa sa Quran, binabasa niya ito mula sa mushaf, binabasa niya mula sa kanyang pangmemorya o binabasa niya sa sala at iba pa. So, dapat ito ay ginagawa ng tao ng may ganitong mga intensyon.
ang pagmuni-munihan ang salita ni Allah. Hindi lang ito basta-basta yung binabasa o kinakabisado o nire-recite. Dahil mula sa mga aya na ito, syempre, may kita natin halimbawa, mula sa mga aya na ito, ang mga patunay ng pag-iral ni Allah, patunay ng kadakilaan ni Allah, at yun din na pagtitibay sa mga aya na ito ang tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya. Kaya pangunahin ang pagbasa ng Quran bilang paraan na tayo ay mamahalin natin si Allah at tayo naman ay magiging kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ng Ahlul Quran na kamahal-mahal kay Allah, hindi lang ito yung mga nagbabasa ng Quran. Sila higit sa lahat yung nagsasabuhay ng Quran, insha'Allah. Pangalawa, at-taqarrubu ilallah bin nawafili ba'dal faraid. Ang pagpapalapit kay Allah sa pamagitan ng paggawa ng mga voluntaryong gawain pagkatapos niyang matupad ang mga obligadong gawain. So dito, nabigyang diin na marapat mong gawin muna ang mga obligado bago ka pa magkaroon ng layunin na gumawa ng mga voluntaryong gawain. Kaya nga nabanggit ko kanina yung imanul wajib, dapat magkaroon ka ng bare necessity ng pananampalataya bago ka maghangad ng mga ito. Dahil kung hindi ka naman nagsasala, o hindi ka naman talaga nagsasabuhay ng Islam, paano mong hahangarin na mamahalin ka ni Allah? Paano mo hahangarin na mamahalin mo rin si Allah sa pamagitan ng pagbasa ng Quran at iba pang mga gawain, katulad ng mga sunna na mga gawain na nababanggit nga dito. Halimbawa niyan, merong tao nagsusunna sa pamagitan ng mga sunna na sala o gumagawa ng mga sunna na pag-aayuno pero natatalikuran naman niya ang mga obligadong sala na pang-araw-araw na 5 o voluntaryong o obligado ng mga pag-aayuno sa Ramadan. Hindi pwede. Kailangan matupad muna ang mga obligasyon. At hindi, ang pagiging Muslim ng tao ay hindi matutupad liban na lamang na makukumpleto nga niya o makakamit niya ang antas ng pagkakamit nga ng imanul wajib, na siya at least ay totoo ngang Muslim bago pa siya maghangad na mapalapit kay Allah, insha'Allah. Kaya nga doon sa pagkakabanggit, doon sa imanul wajib na nababanggit palagi sa akida, nababanggit ngayon sa ating pagtalakay sa nawakidul Islam, so marapat na maintindihan dito ng tao. Wajib muna bago ang mga voluntaryo, insha'Allah. Kapag gumagawa ang tao ng voluntaryo, ay mas mapapalapit nga siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At maraming mga hadith ang mayroong ganitong kahulugan. Pangatlo, dawamu dhikrullahi ala kulli halin bil lisani wal kalbi wal amal. Ang palagiang pag-aalaala kay Allah sa pamagitan ng dila, puso at gawain. So ang dhikr dito, ang pag-aalaala kay Allah, ay tinukoy na hindi lamang pala ito gawain ng dila. Bagkus ito ay gawain din ng puso at gawain ng katawan. Ngayon nga, ang dhikr, pag-aalaala kay Allah, ay dapat na ginagawa ng tao ng may intensyon. Ibig sabihin, nagmumula sa kanyang puso. Na hindi tayo tutulad dun sa mga tao na maaring palagi nilang nababanggit si Allah. Pero ipokrito naman. Kasi yung kanilang mga dhikr, nasa dila lang nila para akalain ng mga tao na sila ay mga mananampalataya o pupurihin sila ng mga tao na sila ay matutuwid. Dapat ang mga ito ay nanggagaling sa puso. Ang dila na umaalala kay Allah ay marapat na konektado sa puso. Ngayon siyempre, ang dhikr na tinutukoy dito sa pamagitan ng puso, ito yung pag-aalala kay Allah nang hindi mo sinasambit. Maaring mangyari yun, hindi mo sinasambit ang pag-alaala mo kay Allah. Naglalakad ka lang, walang sinasabi ang iyong dila. Pero inaalala mo si Allah. Nakita ka ng magandang bundok, naalala mo si Allah. Nakita mo yung magandang sunrise, sunset, naalala mo si Allah. Nakita ka ng mga tao na sumusaway kay Allah, nagpapakupkup ka kay Allah. Na wala kang sinasabi, so yun ay, insha'Allah, pag-aalaala kay Allah sa pamagitan ng puso. Pag-aalaala kay Allah sa pamagitan ng puso. At syempre yung gawain, pag-aalaala kay Allah sa pamagitan ng gawain, ito naman yung pagkakatupad sa mga hinihiling sa Muslim na gagawin niya sa lahat ng pagkakataon. Lalong-lalo na mga gawaing pagsamba. Dahil sa mga gawaing pagsamba, naririto siyempre kalakip nito ang dhikr o pag-aalaala kay Allah. Ang shahada ay may dhikr. Ang sala ay may dhikr.
Ang zaka, kapag binabayaran natin ito, inaalala natin ang obligasyon natin kay Allah. Sa pag-aayuno, may dhikr. Sa hajj, may dhikr. Lahat ng mga gawaing pagsamba ay merong pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sisikapin niya na palaging gagawa ng mga gawaing mabubuti, mga gawaing pagsamba, nang sa gayon ay mamahalin niya si Allah at magiging siya ay magiging kamahal-mahal naman kay Allah, insyaallah. Sumunod, itharu mahabihi ala mahabik enda galabatil hawa. Para mas mamahalin ng tao si Allah, na dahil dito ay mamahalin din naman siya ni Allah, ang tao, tuwing nang magdidesisyon siya, ay mas pipiliin niya kung ano ang kamahal-mahal kay Allah kaysa sa kung ano ang kamahal-mahal para sa kanyang sarili. Halimbawa niyan, nalalaman natin na si Allah subhanahu wa ta'ala kamahal-mahal sa kanya ang paglayo sa mga ipinagbabawal. Ngayon ikaw, gusto mo maging abogado. Alam mo naman sa pagiging abogado, ang daming malalabag doon. Unang-una, magsisinungaling ka doon. Maobliga kang magsinungaling. Pangalawa, maaaring nagpapatupad ka ng batas ng tao na taliwas sa batas ni Allah. Di kufur, unahin mo ang kung anong gusto ni Allah. Maraming ibang trabaho na kamahal-mahal kay Allah, insyaallah. Maraming trabahong kamahal-mahal kay Allah. Pero ang problema sa mga tao, nauuna sa kanila ambisyon. Napupurihin sila ng mga tao, na mangingibabaw sila sa mga tao, na paghaharian nila ang mga tao sa taas ng kanilang pinag-aralan at sa posisyon nila sa lipunan. Walang saysay yan kay Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ni Allah, hindi yung abogado o ano pa mang ambisyon ng tao, politika, o ano pa man. Ang marangal kay Allah ay may takot kay Allah. Yun. So, unahin natin kung anong minamahal ni Allah. Minamahal ni Allah ang pagiging matuwid, ang paglayo sa tukso. Di gawin natin yun. Sukdulan na maaring matatalikuran natin ang ilan sa mga bagay dito sa mundo. Sukdulan na matatalikuran natin ang ilang mga bagay na gustong-gusto natin dito sa mundo. Kasi wala namang saysay habulin yun eh. Sandali lang tayo dito sa mundo. Pero yung pinagtiisan natin sa landas ni Allah, habang panahon natin pakikinabangan sa paraiso, insyaallah. Yun nga din, yung paradox doon, yun nga, panandalian na nga lang din, tapos yung panandalian na yun din yung magiging dahilan na habang panahon ka rin naman sa parusa o sa impyerno. Huwag na lang, magtiis ka na lang sa maikling buhay mo na naroon ka naman sa landas na kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag gagawin ng taong paraiso ang mundo. Ang karamihan sa mga pighati ng tao, yung nararamdaman niyang mga kabiguan o nagpapahirap sa buhay niya dito sa mundo kapag ginawa niyang paraiso itong mundo. Yan, katulad ng mga nangyayari sa mga Muslim ngayon. Sunod-sunod na ang patayan. Sa Cotabato, sa Maguindanao, sa Sulu, sa Hulo, dahil sa eleksyon, ginawa na kasi nilang paraiso ang mundo. Pero kung yung tao matuwid, wala siyang hahangarin ng mga ganoong bagay. Ang pinakahinahangad niya ay ang pagkakatupad sa anumang gawain na kamahal-mahal kay Allah, insyaallah. Sumunod, mutala'atul qalb li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatihi wa masyahadatiha. Ang pagmumuni-muni ng puso sa mga pangalan at mga katangian ni Allah at pagsaksi ng puso sa mga ito. Ang tinutukoy dito ng ating mga nalalaman tungkol kay Allah sa kanyang mga pangalan at katangian, ito ay marapat na sinasaksihan din ng ating mga puso. Kinikilala ng ating mga puso na dahil dito ay titibay ang ating pananampalataya, insyaallah, at aabot na tayo sa antas na minamahal na natin si Allah. Aabot tayo sa antas, insyaallah, na minamahal natin si Allah. So technically sinasabi rito, kung gusto mong mahalin si Allah, dapat mong makilala si Allah. Paano mo mamahalin ng isang Panginoon na hindi mo naman kilala? O
o nanguhula ka lang kung ano ang kanyang mga katangian. Kaya tayong mga Muslim, taliwas na taliwas talaga tayo sa kuffar. Nainiwala tayo na hindi natin maaring mahalin ng Panginoon, liban na lang na makilala muna siya. Samantalang yung kuffar, bawa nga yung sinasabi ng mga kuffar, kinukote nila lagi kay St. Thomas Aquinas, na sa kanya ipinangalan yung University of Santo Tomas. Walang sa isa yung kanyang sinasabi, na mas mahalaga daw ang mahalin ng Diyos kaysa sa makilala siya. Kung di ba siya bobo, paano niya mamahalin ang hindi niya kilala na Panginoon? Tinuturing nila yung pinakamatalino sa kanila. Bukod kay San Agustin, si St. Thomas Aquinas, kinikilala nilang mas pinakamatalino sa simbahang Katoliko. Pero anong klaseng lohika? Paano niya narating ang ganong konklusyon na mamahalin niya ang Diyos nang hindi niya nakikilala? Imposible, di ba? Tao nga hindi mo pwedeng mamahalin yung tao na hindi mo kilala. Bago mo mapangasawa yung tao, mag-iisip ka muna. Kikilalanin mo muna siya. Pag-aaralan mo muna yung katauhan niya. Mamaya, napangasawa mo pala, aswang. O, di ba? Dapat siguraduhin mo, inshallah. O kaya, lasenggo, adik, o ano pa mang, mapapangasawa mo pa pala, lalaki rin, na nag-transgender, kumbaga. O, ngayon, paano mo mamahalin yun? Hindi mo kilala. Kilalanin mo muna ang Panginoon bago mo siya mahalin, inshallah. Dito nga, kilalanin si Allah sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Bukod sa kanyang, doon sa pangkalahatan sa kanyang tauhid, di ba? Sa kanyang pagiging Panginoon, sa kanyang pagiging Diyos, dapat kilala din natin siya sa kanyang mga pangalan at katangian, nang sa gayon nakikilala natin ang tunay na lawak ng kanyang kadakilaan. Na si Allah, hindi natin siya kikilalanin sa kanyang mga pangalan at katangian liban na lamang sa kung ano ang inangkin ni Allah para sa kanyang sarili. Kikilalanin natin si Allah ayon lamang sa kung ano ang inangkin ni Allah para sa kanyang sarili at ayon sa kung ano ang nababanggit sa napagtibay na mga hadith. Hindi tayo pwede mag-iimbento ng katangian ni Allah. Kaya ngayon mga gumagawa ng bid'ah, bandang huli nag-iimbento na rin sila ng mga katangian ni Allah. Kasi iniisip nila, inakala nila na natutuwa si Allah kapag gumagawa sila ng bid'ah at iba't iba pa nilang mga pagdaragdag sa relihiyon. Pero hindi. Kung nakikilala ng tao, tunay na nakikilala ng tao si Allah, saka lamang niya magagawang mahalin si Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang paraan. Walang ibang paraan na mamahalin ng tao si Allah liban na lamang na makilala muna niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod, musyahadatu birrahu wa ihsanuhu bini'amihi ad-dhahira wal batina. Ang pagsaksi ng tao sa kabutihan ni Allah sa kanya sa pamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga biyaya na hayag at nalilingid ng tao para tunay niyang mamahalin si Allah ay magpapasalamat siya kay Allah. At para magpapasalamat siya kay Allah, kikilalanin niya ang kabutihan ni Allah sa kanya sa pamagitan ng mga biyaya ni Allah. Sa pamagitan ng mga biyaya ni Allah. Yan nga nasabi dun sa mga aya, "Walau ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha." Kung bibilangin man ninyo ang mga biyaya ni Allah, hindi ninyo ito mabibilang. Hindi ninyo ito mabibilang. At nababanggit pa nga ng ilang mga scholar, hindi nga magandang ugali talaga din ng mananampalataya na bibilangin natin yung biyaya ni Allah. Anong tinutukoy nila dito? Bibilangin ng mananampalataya yung biyaya ni Allah kung ito ba'y nauubos. At paano niya ito, iniisip niya kung paano niya ito daragdagan. Hindi na yun concern ng tao. Dahil kumpletong tawakkul, pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang gumawa lang tayo ng gumawa ng marapat na gawin at hangarin natin mula kay Allah ang mainam, magandang resulta o kahihinatnan ng ating mabubuting gawain. Bawa, gusto nating yumaman, magtrabaho tayo ng magtrabaho o magnegosyo ng magnegosyo. At maging matuwid sa trabaho at negosyo na ito. Ganun. Na kikilalanin natin na darating ang biyaya. Pero yung bilang tayo ng bilang, iniisip natin, konti na yung dumarating kay Allah. Yun ay masama ng damdamin laban kay Allah. Ngayon, mas konti yung dumating kay Allah kaysa nung isang buwan. Diba, minsan naiisip yun ng tao. Pero hindi pala yun dapat iniisip ng tao. Hindi niya dapat ginagawa yun. Na inaalala niya na
baka mabukas gutom na siya. Hindi na siya padadalhan ni Allah ng biyaya, katulad ng nakaraang buwan. Hindi. Kasi nga hindi nga talaga natin mabibilang ang biyaya ni Allah. At kabilang nga sa pagpapasalamat sa biyaya ni Allah, makilala natin na si Allah, bukod sa mga biyaya niya na hayag, yung nakikita natin, marami siyang biyaya na nalilingid na hindi natin nalalaman. Halimbawa niyan, di ba? Yung doon sa hadith, ni'matani magbunun fihima kathirun minan nasi as-sihhatu wal farag. Dalawang biyaya ni Allah na minamaliit ng maraming mga tao, ang kalusugan at bakanting oras. So ilan sa atin ang nagpapahalaga sa kalusugan at bakanting oras? At pinagpapasalamat niya ito palagi kay Allah. Bihira. Ang tao, malalaman na lang niya na naging malusog pala siya noon kapag may sakit na siya. At malalaman ng tao na naging bakante pala yung oras niya nung nakaraan kapag abala na siya. Nang meron na lang siya ipagsisisi. Pero hindi niya napasalamatan si Allah sa mga panahon na malusog siya at mga panahon na meron siyang bakanting oras na magagamit niya pareho sa paglilingkod kay Allah, sa pagsamba kay Allah. At napakahalaga sa totoo niyan ng kalusugan at bakanting oras. Kasi sinasabi nga, kapag mayaman ang tao, o kapag malusog ang tao, marami siyang pangarap. Mayaman siya, malusog siya, malakas. Pero kapag mahina na siya at meron siyang karamdaman, meron siyang sakit, isa na lang ang pangarap niya, ang gumaling sa kanyang sakit. Ganun kahalaga ang kalusugan. At ganun din sa bakanting oras. Kapag marami kang bakanting oras, marami kang ibang naiisip, pero hindi mo na naiisip na pasalamatan si Allah. Marami kang naiisip gawin. Pero kapag wala ka ng oras, dun ka lang nagsisisi na sana ginamit mo yung oras mo sa mas makatuturan na pagkakagamit sa oras. Sa biyaya ni Allah na nalilingid. At syempre, kabilang sa mga biyaya ni Allah na nalilingid, maaring hindi nga natin naiisip yung hangin, yung tubig, ulan, at kasama sa ating kalusugan, paningin, pandinig, lahat. At maaari rin kasama sa mga batina ng mga biyaya ni Allah, yung inaadya tayo ni Allah mula sa masama. Diba? Magdidisgrasya pala tayo, hindi natin alam, pero iniligtas tayo ni Allah. Merong eroplano, sasakyan natin, kaso nalit tayo ng sakay ng eroplano, tapos yung eroplano babagsak pala. Iniligtas tayo ni Allah, sa inay maaring batina na biyaya ni Allah. Sumunod, inkisarul qalb bayna yaday. Ito yung, kumbaga, ang damdamin ng tao na ang kanyang puso ay nadudurog sa harap ni Allah. Dahil sa takot, dahil sa pagmamahal kay Allah, dahil sa pag-asa kay Allah, dahil sa pagpapakumbaba kay Allah. Na sa pamagitan ng mga damdamin na ito, ay tunay ngang nare-realize ang relasyon sa pagitan ng tao at ni Allah, ang pagkaalipin. Ang pagkaalipin. Yung pagkaalipin ng tao kay Allah, minamasama yan ng kuffar, pero tayo, lubusan natin itong nauunawaan. Walang masama rito. Ito lang ang dapat na relasyon ng mananampalataya sa kanyang Panginoon na nagtutustos sa lahat ng kanyang pangangailangan. Ang maging alipin. Na itratuhin natin si Allah na parang amo, na umaasa tayo sa kanya sa lahat ng bagay. O mas mahigit pa, sa amo na tao. Sumunod, al-khulwatu bihi waqtun nuzuli al-ilahi akhir al-layl. So ito yung pagtataguyod ng qiyam o ng tahajjud sa dulo ng gabi, sa mga oras bago ang fajr. So ito, self-explanatory na ito, inshallah, so lalaktawan na natin ito at hindi na tayo magpapalalim pa. Number 9, mujalasatul muhibbina as-sadiqina waltakatu atayibu tharamat kalamuhum. Yung pagsama sa mga mapagmahal at makatotohanan ng mga tao. Ibig sabihin, mga matutuwid na mga mananampalataya. Ibig sabihin, pipiliin natin yung ating pakikisamahan, insyaallah, at pagpitas ng pinakamainam sa kanilang mga pananalita. Ibig sabihin, kumbaga inihalin tulad sa prutas yung kanilang mainam na pananalita, yung mainam na aral, kunin natin yon katulad na kung paano tayong pumipitas at namimili ng pinakamainam na
prutas. So maupo tayo, sumama tayo sa kanila sa matutuwid, lalong-lalo na sa maalam, at kunin natin ang pinakamainam na aral mula sa kanilang mga sinasabi o ipinangangaral. Alhamdulillah. Hindi lang basta-bastang sasama ka kung kani-kanino. At syempre, kung sasama ka sa matutuwid, lumayo ka rin naman sa masasama. Hindi lang sa tao, kundi masamang lugar, masamang relasyon, at iba't iba pang masama. Yung nga panghuli, muba'adatu kullu sababin yuhawwilu bainal kalbi wa bainallahi azza wa jal. Ang paglayo mo sa anumang bagay na maglalayo sa iyo kay Allah. Layuan mo yun. Kung marapat kang malapit sa anumang nagpapalapit sa iyo kay Allah, dapat lumayo ka rin sa anumang naglalayo sa iyo kay Allah. ومن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. Sa pamagitan ng 10 na ito ay mararating ng tao ang antas na minamahal nga niya si Allah at siya ay kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang 10 na ito ay nababanggit sa Madarijus Salikin ni Ibn al-Qayyim rahimahullah. Alhamdulillah. So ito yung pagtatapos ng chapter 31. Alhamdulillah, tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.